Limliman yata. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Good news po, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, no? Ito pong pahayag. Sana matuto po tayo rito sa pahayag na to ni Volodymyr Zelensky, ang presidente po ng Ukraine. May mapulot sana tayong aral, no? Ayon po kay Zelensky, ayaw niya na ng digmaan with Russia, no? Kung ito po ay nangangahulugan na susuko na siya o siguro yung makataong pagtatapos na lang ang gusto kasi ni-reject po na NATO eh. Nagtataka nga tayo, no? Yun pong binigay na peace settlement ng Russia. Hindi po si Zelensky nag-reject eh. Ni-reject po ng NATO. Ayan. Yan po ang pag-uusapan natin. Bakit po tila nawala na po yung tapang ni Zelensky na ipagpatuloy patong digmaan with Russia. Okay. Pag-uusapan din po natin ito po, no, yung simbahan, di po naniniwala dito sa tinatawag nating Duterte. Tsaka yung kapalpakan po nito ni Hontiveros bilang leader ng oposisyon. Makikita nyo po yung kawalan ng kawalan ng foresight. Ako nanghihinayang ako, hindi naman ako oposisyon pero nanghihinayang ako. Kasi ang ganda ng wino-workout ni Trillanes pero ibang klase talaga mag-isip si Hontiveros. Masyadong mababaw ika nga. Hindi ako believe. Walang strategy. Hindi strategies eh. Talagang mali, palpak, no? At syempre, ito po, nagugulat tayo rito kay kay Jared. Talagang si Jared yata hindi na ginagamit yung kukote, no, bago mag-vlog. Ito po kasi yung niya, PBBM, asado pa rin sa unit team. Tama naman, yung umaasa pa rin daw si BBM. Tama yun, kasi sabi ni BBM, buo pa rin. Hindi lang natin alam kung saan nagmumula yung utak nga na yun. Pucha, dinirekta ka na nga ni BP Sara eh. Wala nang unit team, baka hindi pa alam ng presidente. At kahit trinador na raw ni Sara Duterte. Meron po silang kakaibang meaning ng pantatridor, no? Na iba po sa meaning natin ng pantatridor. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. Unahin na natin to, no? Hindi niya alam yung meaning ng asado. Eh. Akala niya yung umaasa pa rin, asado tawag. Ano yan, showbiz talk. Alam mo naman yung mga badingdong, di ba? Marami silang mga showbiz talk na asado. 'Di ba ganyan yung mga bading? Yung nagdadagdag sila para okay. Nagulat din ako sa pinahayag ni Pangulong Marcos na parang same pa rin daw yung unit team. Talagang hindi niya alam yung meaning ng unit team in the first place, no? Talagang sa kanya ang unit team siya yung pagkakaibigan lang nila ni BP Sara. So kung magkaibigan pa sila ni BP Sara, buo pa yung unit team. Wala talaga yung konsepto, yung totoong konsepto na unit team. Kasi sinabi naman ni paalala ko lang, sinabi po ni Sherwin Gatchalian na wala akong kwenta. Sige, labas ka na kagad. Wala pala akong kwenta. Ewan ko kung bit nagtsatsaga kayo. Okay. Ito pong si
Sherwin Gatchalian, sinabi niya mismo na wala namang ano, meeting na nangyari after election. Ibig sabihin, wala po ni isang meeting yung unity team, na, 'di ba? Okay. So sa makatuwid, hindi talaga alam ni Pangulong Marcos kung ano yung meaning na unity team. Ang alam niya yata sa unity team, basta mahalal siyang presidente, yun na yun. Kaya wala talaga no. Samantalang ang pagkakalam natin sa unity team, parang ano yan, no? Joint forces, 'di ba? Maraming puwersa yung sama-sama kayo na nag-unite, 'di ba? Para mas maraming ideya. Sa kanila kasi naibalik nyo na yung pamilya namin. Kami na ngayon. Nakita niyo yung contrast nung lumabas na naman yung picture na halos nagmamano si Irene kay BP Sara, tapos naroon yung si Imelda, tapos ang babait nila. Nakita ko na naman yun no? Grabe no, yung mangga talaga yung pamilya na yan. Anyways, hindi nila alam yung kahulugan ng unity team in the first place. Na unity team sana, 'di ba? At least dalawang puwersa ng Duterte at puwersa ng Marcos nagsama para pamunuan yung bansa. Hindi no nanalo, etchepuera na kagad. Etchepuera na kagad yung anong tawag doon, yung Duterte. Okay, eto ang hindi ko kayang tanggapin dito kay Jared. Sabi niya, BBM asado pa rin sa unity team kahit trinaydor na ni Sara Duterte. Ano yung meaning mo ng pagta-traidor? 'Di ba? Si Sara Duterte pa ba ang nag-traidor sa unity team? Alam mo, hindi ko alam kung tama kaya yung naiisip niya. Ang alam ko yung pag sinabing nag-traidor ka, nakuha mo lahat yung gusto mo. Napunta sa iyo lahat ng kapangyarihan, tapos alam mo yun, kung mag-partner kayo, halimbawa, partner kayo sa negosyo, napunta sa iyo lahat yung kita, napunta sa iyo lahat yung buong negosyo. Yung pinaghirapan nyo, ikaw yung nakinabang. Sino tatawagin traidor? Yung nakinabang sa unity team o yung walang pakinabang sa unity team? Putya, simpleng-simple, no? Aakusahan mo yung walang power. Nag-unity team kayo, pareho kayong powerful. Number 1 at number 2 sa survey. Number 1 yung naki-unity team sa'yo. Pumayag na vice president mo. Tapos ang aakusahan nyo pa nag-traidor, yung umalis na walang power. Wag na nating kung... Hindi ko talaga maintindihan Pag sinabing nag-traidor ka, sa'yo napunta lahat ng pinaghirapan nyo. Bumuo sila ng unity team. Sino nakikinabang? Sinong nasa power? Si Marcos. Ibig mo sabihin, yung walang power, yung ang nahita sa unity team, ay banatan yung pamilya niya. Hanggang ngayon, nakasalang sa Kongreso at sa Senado para pasamain yung pamilya ng Duterte. Tapos tatawagin nyo, sila pa rin yung traidor. Grabe talaga tong utak ng mga to. Hindi mo na no? Hindi mo na talaga paano traidor? Bakit ang nasa kapangyarihan ba ngayon si Sara Duterte na para matawag mong traidor yung isang tao? Natanggal kayo sa power kung pinag-uusapan politika. Natanggalan kayo ng power dahil dyan sa tao na yan. Tanong, hindi na ba presidente si Marcos? Talaga? Si Sara Duterte pa ang nag-traidor na sa lahat ng ito? Hindi mo talaga no? At marami naniniwala diyan kay Jared. Kaya lahat sila, traidor pala yan si Sara Duterte. Grabe. Grabe pala ginawa sa Marcos niya. Napaka-traidor. Biruin nyo, ipinanalo yung mga Marcos. Tapos, tatraidorin lang. Okay.
Yung pagre-resign daw, yun ang pagtatraidor. Kasi hindi raw pinaliwanag man lang daw ni Sara Duterte kung bakit siya nag-resign. Parang sinabi ni Sara Duterte, akin na lang yun. Alam nga naman sabihin ni Sara Duterte na, misis mo dahilan eh. Bad shot na sa akin yung misis mo. Lahat to tauhan ng misis mo. Pwede ba sabihin ni Sara Duterte yun? Hindi naiintindihan ito eh. Hindi nyo naiintindihan yung salitang traidor. Hindi ba kayo ang nananawagan na mag-resign si Sara? Pag nag-resign pala si Sara, tatawagin nyo traidor. Yan po, ganyan po yung pinakamatalino nilang vlogger. Ganyan po mag-isip. Nasa kanila na ang kapangyarihan, yung walang kapangyarihan na bahagi kung bakit may kapangyarihan yung kanyang principal, yung kanyang pinagtatanggol na si PBBM, kung bakit nasa power. Traidor kasi nag-announce na tatakbo yung mga Duterte. Ang ibig nyo sabihin, wag tumakbo ang mga Duterte. Hayaan lang kayong manalasa sa Pilipinas. Mga ugok, malapit na kayong matapos. Huwag kayong mag-alala. Kung 2025, mananalo kami lahat sa 2028. Tapos na yung ano nyo. Hindi na kayo makakabalik uli. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Unahinan muna natin yung tong lahat, no? Lahat ng tungkol sa Pilipinas, mamaya na yung kay Zelensky. Kasi masaya po ako sa naganap kay Zelensky. Okay. Ito po, itong yung announcement po ng Duterte na tatakbo. Nakakatawa, no? Pati tong pari, si Bishop Broderick Pabilio. Ito ba yung bishop ng Maynila ngayon? Huwag muna nating masyadong pansinin yung mga ganyang announcement, sabi ni Bishop. Kasi baka pinapain lang tayo. Ganun naman palagi ang mga Duterte eh. Magbibigay ng announcement, babawiin. May announcement, babawiin. Yan po ang pahayag ni Bishop Broderick Pabilio. Ano po yung ibig nyo sabihin ng pinapainan lang kayo o pinapainan tayo? Kasi baka pinapain lang tayo. Ano po ibig sabihin nyo, Bishop? Pag ano po ang pain? Kasama po ba kayo? Politiko po ba? In the first place, Bishop, politiko po ba kayo? Member po ba kayo ng political party? Bakit po kayo involved? Ha? Akala mo si Bishop yung yung pinuno ng mga Liberal Party o ng Makabayan Bloc eh. Bakit ka nakikialam? Bakit nga po kayo nakikialam sa politika? Di mo ba? Huwag muna nating masyadong pansinin yung mga ganyang announcement kasi baka pinapainan lang tayo. Bakit kayo mapapainan, Bishop? Bahagi po ba kayo sa political, ano po ba political party nyo? Yung Simbahang Katoliko po ba political party yan? Bakit po kayo involved? Nagtataka ako, bakit kayo papainan? Kasi may kandidato po kayo. Matindi talaga tong mga bishop, hindi makapagtago eh. No, ako po Katoliko kaya ako kinakantsawan yung bishop namin kasi karelihiyon namin yan. Ayaw kong makialam sa ibang relihiyon eh. Kasi masyadong madugo eh. Pero dahil Katoliko ko, bakit nyo pinoproblema yung announcement ng mga Duterte? Bakit nyo po sinasabi na pinapainan kayo? Hindi ko maintindihan. Okay lang sana kung si Trillanes yung nagsalita o yung iba pa na pinapainan lang tayo. Hindi naman po kayo kalaban eh. O kalaban talaga namin kayo. Talaga to si Bishop. Magbagong buhay na kay Bishop. Kaya kay tahimik ngayon, kakampi kayo ng mga Marcos, tindi nyo.
Official spokesperson pala tong CBCP. Kala ko siya na yung bishop ng Maynila eh. Okay, punta po tayo rito sa kay Hontiveros. Alam mo, Hontiveros, una, ganito po sitwasyon, no? Pinopropose to ni Trillanes. Tapos hindi po kumikibo yung Malacanang. No? Ibig sabihin, hindi niya kinokontra. Sinasabi, dapat yung Malacanang ang magsasabi o yung sa administrasyon, ayaw namin na ano yan kasi buo na yung lineup namin eh. Di ba? Ayaw namin silang kasama. Dehin Bukiki yung Malacanang, ibig sabihin gusto niya rin na makipag-unite sa mga dilawan at pinagmamalaki po yan ng mga vlogger eh. Tuwan-tuwa po yung mga vlogger na magsasanib yung, di ba sabi nga nila si Marcos number 1, number 2 si Lenny, tapos magsasanib, talo ng mga Duterte. Di ba? Ang pwede po, no, sa totoo lang, ang pwede pong tumanggi sana yung administrasyon kasi ang dami nilang pwedeng patakbuhin eh. Pero welcome nga eh. 'Di ba? Welcome nga. Tignan niyo yung mga official na pronouncement ni Pangulong Marcos eh. Unity pa rin eh. Wini-welcome niya lahat ng gustong sumama. Alam nyo, dapat ang utak Monteveros bilang leader ng Liberal Party, hindi from the, yung katotohanan, dapat yung totoong kalagayan ng inyong partido. No? Totoong kalagayan ng inyong partido na ano, na malapit na kayo mabura sa mundo. Dapat political survival. Walang magsasabi sa kanya nito ng mga political analyst kasi mga political analyst natin karamihan pare-parehong palpak mag-analyze. Sa totoo po, Hontiveros, napakagandang offer nun para sa political survival nyo. Hindi mo ba alam kung pang ilan ka sa nanalo at ilan kayong nakapasok noong nakaraang eleksyon? Ipapaalala ko lang sa'yo, ikaw lang nakapasok sa oposisyon. Ikaw lang at pang ilan ba yan? Pang 11? Pang 11 ka. Pang 11 ka sa mga pumasok sa senador. Wala kang bilang. No? Kaya ka leader-leaderan yan dahil inactive yung leader talaga. Yung kinikilalang leader. Si Leni Robredo. Ito hindi po dahil concern ako sa kanila. No? As politiko, yan po political political suicide yung gagawin ni Hontiveros. Tignan mo naman ang lineup nila. May lineup na ba kayo? Tignan niyo si Tito Soto. Mas malakas pa si Tito Soto sa inyo eh. Kung tutusin. Pero willing sila. Kasi hindi sila magsusurvive. Ito, before ng announcement ng Duterte, ha? Duterte. Oh, sumanib na yung Tito Soto. Si Manny Pacquiao, ano pa sa inyo? Sumanib din si Manny Pacquiao. Political survival ang kinakailangan nyo. Pinili nilang political suicide. Wala tayong magagawa dyan. Tanungin mo kung ilan yung lineup nila. 3 lang. Biruin nyo ang lineup nyo lang. Si Kiko, si Bam Aquino, tsaka si Shell Jokno. Ayaw mo pang isama sa administrasyon? Mahina talaga eh, no? Buti sana kung kaya nyo mag-12. Mahina talaga to si Hontiveros, hindi talaga pwedeng maging political leader. Hindi na maalanganin pang tumakbo yan eh. Very willing sila sana. Kasi si De Lima, masaya na siya na panay na pasalamat niya kay Marcos eh.
Eh ayaw nyo naman palang sumanib sa mga Marcos. Bakit nyo sinusuportahan? Very supportive kayo sa mga Marcos. Ayaw nyo naman pala silang saniban. Nahinaan talaga ako. Nanginayang ako kasi sana one-on-one na lang Duterte versus the rest, no? Eh kaya lang, mawawala na talaga kayo sa ere. Maghahati. Konti na nga supporter ng mga Marcos, hahatian nyo pa. Laglagan talaga. Kaya tayo, mga Duterte supporters, alam nyo, magkaroon lang talaga tayo ng disiplina na iboboto lang natin yung mga nasa linya sa lineup ni Sara Duterte at ni Tatay Digong. Kaya nating ipanalo yan lahat eh. Kung talagang hindi lang tayo na ito gusto. Uy, wala na sa lineup kahit pinag-uusapan ha. Hindi na nila lineup si Tol ha. Kasi yung 6 na sinasabi na siguradong lineup na ng Duterte Group, yung Duterte, tsaka si Bato, si Go, tsaka si Philip Salvador, hindi si Tol. Ano na nangyari, Tol? Mukhang wrong timing ka, Tol. Iniisip mo ba, Tol, na mahina na Duterte, Tol? Parang wrong timing ka, Tol. Parang tandaan mo, Tol, hindi ka mananalo, Tol. Kung hindi dahil sa endorsement ni Tatay Digong, Tol. No? Tapos babaliktad ka pala, Tol. Kaya pala ayaw mong umaattend, Tol, ha? Ha, Tol? Kaya pala, Tol, ayaw mong umattend, ha? Sa mga hearing ni Bato, ha? Malas mo, Tol. Malas ka, Tol. Nagpalakas, Tol. Ha? Nung nag-resign si Sara Duterte, Tol, nagpalakas. Alam po ninyo, si Pangulo, ito po pagkakaiba ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte. No? Baka sabihin, baka naniniwala ba tayo kay Bishop Abilio? Hindi po, masyado kang pabibo. Ibang klase po si Inday Sara. First time lang daw niya nung bumaliktad na tatakbo siyang mayor dahil nagraran-sararan pa rin tayo kahit tapos na yung tapos na yung mga filing ng candidacy. Talagang compromise lang sinabi ni Sara Duterte kasi hindi tayo tumitigil naran-sararan. Kaya ito, malamang daw talaga itong sinabi ni Sara Duterte. Hindi po yan. Si Pangulong Duterte hindi po pa bago-bago. Strategy niya yun. Strategy niya yun Yung hindi ako tatakbo. Hindi magpapile. Hindi nga tatakbo. Surprise! Tatakbo ako. Strategy ni Tatay. Ito po si Sara Duterte. Baka akala nyo, strategy lang din yan. Tapos hindi sila tatakbo. Mukhang napagpasyahan na po nila yan kagad. Kita nyo, walang reaction yung tatay tsaka yung mga kapatid. Tuloy lang. Napagpasyahan na nila yan. Natatakbo silang tatlo. Huwag nyo naman, si Bishop naman, masyado, gusto nyo yatang buhusan yung kasiyahan namin. Hindi kasama. Nakman tinapay, Tol, ha? Tandaan mo yan, Tol, ha? Wala kang utang na loob, Tol. Bahala ka sa buhay mo, Tol. Iiwan ka rin ng mga Duterte, Tol. Kala mo, Tol, malakas yan mo? Nako, talagang ganyan ang buhay ng mga mangga, di ba? Okay. Kulang kayo. Papunta na tayo. Okay. Good news po. Ito po ang pinaka-good news natin ngayon. Nung una, hindi pa ako naniwala kasi nakapost lang
Kaya hinanap ko po at yun nga no, ang dami na nga pong balita ngayon. Ito po yung sinabi ni Zelensky. Ukraine does not want to prolong the war. We do not want it to last for years. We have many wounded and killed on the battlefield. We must put a settlement plan on the table within a few months. So ito po ang pahayag. Ano lang po to hour ago, no? Ilang oras lang po nakakalipas. Bago tayo magsimula, an hour ago to sa YouTube to Kasi may nakita ko rito sa X. Talaga, totoo kaya to? Bakit isa lang, isang balita lang yung nagpahayag na raw si Zelensky na gusto niya nang tapusin yung gera. Kung matatandaan po natin, good news po to kasi ang kinatatakutan natin, di ba? Nuclear war Mahirap talaga yung mahirap talaga yung nakikinig tayo sa Western media. Parang sa atin yung media sa atin. Kala mo. Iba talaga. Dapat talaga meron tayong pinagkukunan na info pera yung mga Western media. Sa Western media kasi, umaabante sila Zelensky. Parang nananalo sila Zelensky. Kaya ang pagsusuri natin, may tapos tinatakot nila yung mundo na baka paputukan ng na nuclear ni Putin yung Ukraine. Parang ganun Kaya 'di ba, yung scare natin nuclear salamat naman at natuto. Alam niyo ito tama to We do not want it to last 4 years. We have many wounded and killed on the battlefield. Alam niyo, dito sa YouTube, kaugnay nitong balita na to, nung May lang po, May 2025, 35,000 na namatay sa Ukraine. Di po binabalita yan. Parang dito nakakarating sa atin, parang nananalo pa yung Ukraine 35,000 nung May lang. Kaya totoo po pala yung balita na talagang wala na pong mga sundalo yung Ukraine. Yung peace na hindi umubra Nagbigay po ng mga kondisyon. Ito, tapusin na natin gera pero itong kondisyon ko. Sabi ni Putin. Hindi po si Zelensky yung tumutol dun sa kondisyon ni Putin. Hindi. Isang buwan lang. Yung May lang, 35,000. Imagine niyo isang buwan, 35,000 mamamatay sa yung sundalo. Puwera pa yung mga nauna. Ilang taon na ba yan? No? Pwede rin yun. Kasi kung nanonood kayo ng debate, putya, talo si matatalo si Biden baka inunahan niya na si Trump. Kasi alam ko may video to si Zelensky nang hingi kay Trump ng puta, sinermonan lang to ni Trump. Ayaw niya rito kay Zelensky. Yung habang yun nga nanghingi para sa Russia, paghanda laban sa Russia. Sabi niya, ba't hindi kayo mag-uusap, sabi ni Trump diyan ba't hindi kayo mag-usap ng kapitbahay mo yan? 'Di ba? Neighbor kayo. Bakit hindi kayo mag-usap, mag-dialogue? Kaya tayo rin baka mabago rin yung sitwasyon dito. Dalawa yan Ma-free na yung Amerika sa Ukraine kaya meron na silang budget para sa Pilipinas. Or kung mananalo si Trump, 'di ba? Mababago talaga yung tono. Si Donald Trump kasi negosyante. Yung mga in-check din, negosyante. Magdi-deal yung mga yan. Deal lang yan di ba? Deal lang yan Tsaka si Trump hindi pikon. Alam niyo yung pinagbantaan natin sila na palalayasin na yung
babasura yung DFA. Ano yung kasunduan natin sa kanila? BFA, yung Visiting Forces Agreement. Tapos sabi ni Trump, di alis na kami dyan. Madaling pikunin si Trump. Ayaw nyo sa amin, alis kami dyan. Mas madaling kausap si Donald Trump sa kanya. Kita-kita, negosyo. Pareho sila ng China. Magkakaunawaan yung mga yan. Pero, hindi natin alam. Hindi, katulad nga na sinabi ni Edward Gomez, marami pa rin daw. Ewan natin. Pero ito po, balik tayo rito sa Ukraine. Maganda pong balita to, no? Yung inaamin na yan ang hindi kayang tanggapin ng US tsaka ng NATO na natalo sila ng Russia. Di ba? First time halos Halos alam po ng buong mundo na ito ay proxy war ng NATO laban sa Russia. So first time post World War II, ito po ang kauna-unahang pagkatalo ng NATO, no? Kasi yung sa Vietnam naman US lang yun. Yung US sanay nang matalo yung US. Kaya ito po, ewan lang natin kung paano to ite-take ng NATO. Pero talagang ganun Ayaw na Bumigay na Baka sa bansa niya mismo, no, naawa na talaga siya. Baka wala na natira. Kung ilang milyon, siguro daan-daan libo na namamatay rito sa Ukraine. Kaya napilitan ng sumuko to si yung ibig sabihin niya, yung settlement plan, yun na yun di ba? Ayaw lang nila sabihin na aminin na talo na kami, suko na kami. Pero yung settlement plan, i-o-offer mo sa Russia. Yun yun, no? Gagawa sila ng plano, i-offer nila sa Russia. Parang negotiation na. I-reject na Russia. Puta kayo pa magde-demand, talo na nga kayo. Ito ang sa amin, take it or leave it. Nakita ko kanina yung mga missile na Russia, grabe. Grabe pala yung mga missile, no? Pucha, durugan Yung sunod-sunod, yung isang city, dudurugin talaga Imagine niyo yun, no? Sunod-sunod yung city, yung lahat ng mga building doon pag tinamaan ng mga missile ng Russia, pucha, durog Ano tawag doon sa missile na yun? Nakita ko kanina sa YouTube Sabi ko, ibang klase na talaga digmaan ngayon. Pucha, yung Maynila. Medyo layo-layo tayo sa Maynila. Kaya tayo, alam niyo po, sana matauhan po yung mga leader natin. Kung ito nga si Zelensky, hero pa yan. Tinitignan pa nating hero. Wala pang nuclear dyan. Wala pang nuclear missile dyan. Talagang missile lang yan na conventional, yung sabog lang. Hindi pa po nagpapaputok ng nuclear yung Russia. Sana po matauhan tayo. Ito na pinaka-hero na to 'Di ba? Ito na yung kumbaga yung mga bansang mako-consider natin na hindi kasi lalakas, hindi superpower. Yung nag-defy sa mga superpower. Ito na yung kinahinatnan, no? Nawala na yung tapang ni Zelensky. Talaga? 550? Grabe naman. Tapos 700,000 ayan si Sir Phil Jimenez. Pucha, magaling sa research yan. Kaya sana po matauhan na tayo, no. Wag na rin nating daanan, di ba? Ngayon pala andali pong hindi po kalaban, andali pong kausap ng China Kung gusto natin talagang kausapin. Kasi nagawa na ni Pangulong Duterte.
pumabor naman sa atin. Mga ano pa po bang kinakailangan natin diyan, 'di ba? Real talk po, ano po ang kailangan natin diyan sa West Philippine Sea? Makapangisda ang mga mangingisda, hindi umabante yung China, hindi na makapanakop uli ng mga bahura, ng mga shoal. 'Di ba 'yun ang gusto natin? 'Di ba 'yun yung kasunduan ni Pangulong Duterte at ni Xi Jinping? As is where is. Wala nang abantehan. Kung ano yung meron, yun na yun. Well, hindi naman tayo makakaabante rin eh. Yung mga nasakop na po ng China, hindi lang, ipaalala lang natin ha, hindi lang po China yung mga merong mga presence dyan. Mas marami po yung ino-occupy ng Vietnam. Pero dehin bokeh tayo sa Vietnam. Ibig sabihin, kung natotolerate natin yung Vietnam, na nariyan, may mga okupadong mga isla, no? Mas lalong dapat natin itolerate to. Basta ang usapan, kung ano yung atin, wala naman na po tayong pinagtatalunan eh. Meron pa po bang mga paagaw na area? Wala na eh. Okupado na lahat eh. Yan na lang yata yung Ayungin Shoal na yan yung medyo pinag-aagawan pa. Hindi naman natin balak umalis. Wala namang, hindi naman natin kinukonsider. Kahit na panahon ni Pinoy, na pinakapalasuko na tayo. Taliwas sa gustong palabasin itong mga dilawang supporter na ang tapang-tapang nung panahon ni Pinoy. Hindi po. Nung panahon ni Pinoy, doon po pinakamaraming nasakop yung China. Kabaliktaran ng mga inaakala nyo. Ang tapang sa korte. Pag usapin po ng teritoryo, eto wala yung mga korte-korte na yan. Ibig nyo sabihin, bawal yung mga angkina ng teritoryo sa pamamagitan ng digmaan. Ang nagpapasya po sa mundo, mga powerful nation, yung mga tinatawag nating imperialistang bansa. Sila po mula noon hanggang ngayon. Papayag ba sila na korte-korte? Huwag nyo kami sasakupin, ikukorte namin kayo. Kailan pa po? Kailan pa nagkakortehan? Nung sinakop ba ng Britain at ng Spain ang buong mundo, may kortehan dyan na naganap. Sa usapin ng teritoryo, willing kang ipagtanggol yung teritoryo mo. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang teritoryo mo, hindi ka dapat i-consider na isang malayang bansa. Wala pong batas na bawal manakop yung mga makapangyarihang bansa. Dahil ang gumagawa ng international law, yung mga makapangyarihang bansa, bakit namin pagbabawalan yung sarili namin? Di lahat yan makasalanan. Lahat yan nanakop eh. Lahat yung mga bansa na yan, mga bansang mananakop. Ibig nyo sabihin, pwede pala sila, demanda lang. Putot nyo. Teritoryo nyo, kung hindi mo kaya ipagtanggol, hindi dapat sa'yo yan. Okay. Kaya, negosasyon na lang tayo.